Di ba nga nasa state visit? Si PBBM, di ba? Ilang araw siya nasa state visit? 4 days. Oo. Meron lang ako napansin, guys. May napansin lang ako. Di ba dati, si PBBM, si PBBM, mga kotsero, laging may tawag dito? Lagi niya ina-appoint si VP Sara bilang caretaker, no? As in, solely siya lang. Siya lang mag-isa. Wala siya ibang kasama. Napanood ko si Mike Abe kanina. He brought up a good point. Ngayon, iba na ang sistema. For the past two visits niya, foreign trips, hindi caretaker pa rin naman si Sara, pero hindi na siya mag-isa. Tulad ngayon, itong sa Brunei. May kasama na siya. Pakita ko sa inyo. So, itong biyahe na to ni PBBM, di ba, nagpunta siyang Brunei at Singapore. Ngayon, nasa Singapore na siya. Ngayon, head caretaker committee. Committee na sila. Hindi na siya mag-isa. Hindi na siya mag-isa. May committee na. So, ibig sabihin, may nagbabantay din kay Sara? Ganun. May tagabantay na siya ngayon. Hindi na siya nag-iisa ngayon. Kasi tulad ngayon, head caretaker of the committee, si Sara. With the support of E.S. Bersamin. So, is this, ito ngayon yung question na I tend to agree with Mike Abe. Is this a question of diminishing returns? Diminishing returns. Diminishing trust between the president and Sara Duterte. Indikasyon. Kasi pangalawa na to eh. Pag pumangatlo pa, malamang sa malamang, masasabi ko na wala na talaga. Wala nang tiwala si PBBM kay Sara. Pero to kasi pangalawa. Guys, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Dante, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Pangalawa na kasi. So, panoorin natin sinabi ni Mike Abe. Kamusta na po? Eto, meron ako ipapakita rito. Wala na, hindi na naman kasama. Ayan po yung departure speech ng ating Pangulo. Ayan, mga cabinet secretary. Nag-US ba yan? Sila-sila lang. Sila-sila po. Meron kayo napapansin na wala dyan? Si Bersamin na yung katabi ni Lisa. Yan si Presidente ng papalis. Punta na ng Brunei at saka Singapore. Wait. Wala eh. Kita nyo? Si Bersamin na yung katabi ni Lisa. Ayan. Si E.S. Bersamin na eh. Hindi na si Sara. Or baka nasa London. London Bridge is falling down. Meron kayo napapansin na wala dyan? Ayun, may bakanting upuan. Yan si Presidente ng papalis. Punta na ng Brunei at saka Singapore. Wala eh. Galing ito sa RTBM, opisyal na Radio TV Malacanang yan. Lahat ng pinupuntahan ng Pangulo, speech ng Pangulo, dito sa abroad, yan po nagko-cover. Nakita nyo? Wala dyan ang Vice President ng bansa. Hindi ko sumama, hindi ko dumating sa departure speech ng Pangulo. Yan, mga general yan, ng ating military police, cabinet secretary at mga opisyalis ng gobyerno, nandyan po sa airport. Yan yung mga departure arrival ng Presidente. Pero ito yung departure nang siya magpunta na ng Brunei. Bakit ko ito pinapakita? Ito po yung pagpapatunay na wala si Vice President Sara Duterte. Siya po ay Cabinet Secretary kasi Department of Education. Pangalawa, dapat nandiyan siya dahil Vice President. Pero ito pa yung isa. Hindi po siya ginawang caretaker, kung di ako nagkakamali. Yun na nga. Hindi siya ang caretaker ng bansa. Correct. Ang caretaker ng bansa ay ang Executive Secretary. Ayun na nga. Iba pang kabinete. Nung nakaraang pag-alis ng Pangulo, kasama siya nagpunta, nung nakaraan lang,
Ang caretaker as chairman ay si Bersamin, Executive Secretary, nung umalis siya noon. Member lang si Sara, Vice President. Ngayon, wala. Hindi talaga caretaker si Sara. So ano ngayon? Anong ibig sabihin niya? Hati na sila eh. Ito ba ang Bersamin. epekto kasi nung isang linggo, may banta yung mga DDS na magrarally na naman daw. Wala nga nangyari doon sa Tacloban, tapos may banta sila na dito yata sa Metro Manila. Wala nangyari, Kaya lang po Tacloban. inyo, aking opinion ito at aking lang interpretation, malawak po ang intelligence community. Malawak ang intelligence, counterintelligence ng gobyerno, military, police, NBI, at Office of the President. Baka may namumonitor silang something. Kaya, may mga pagkakataong ganyan na hindi nakakasama sa departure speech ang pangalawang Pangulo at hindi ginagawang caretaker. Ang problema naman kasi kay Vice President Sara Duterte, wala ka kasing naririnig sa kanya na ipagtanggol man lang kahit isang beses o kahit minsan. Wala naman talaga naririnig kay Sara. Alam niyo mga kochero, yung huli niyang paramdam sa sambayan ng Pilipino, kahapon. Hindi pa nga siya eh. Sulat lang yun, sulat. Petition, pinost lang yata sa Facebook page niya na nag-file siya ng petition para sa Supreme Court. That's about it. Wala na. Ano Pinas ba si Sara? Parang hindi naman sinasabi ko wala siya sa Pilipinas, pero parang wala na. parang hindi siya maramdaman ngayon, guys. Where are you? Si Pangulong Marcos sa kanyang partido at kanilang grupo. Samantalang tuloy-tuloy ang paninira, tuloy-tuloy ang pamimake fake news, tuloy-tuloy po kung ano mga pinagsasabi ng kampo ng mga Duterte at followers nila laban sa ating Pangulo. Pero si Vice President Sara Duterte, ilang beses nang ipinagtanggol ng Pangulo, hindi naman may pagtanggol ni Sara ang ating Pangulo. Right. Paano naman yun? Para bang ang Pangulo pa nagiging spokesman ng pangalawang Pangulo kapag doon sa mga no comment issue. Okay, tapos itong Tama si Mike Abed. Di ba parang si BBBM pa yung nagtatanggol kay Sara palagi? Imagine, pati dun sa yung sa confidential fund, sino magtatanggol sa kanya? Si BBBM pa rin. Bakit? Kasi sa kanya galing yung pera daw eh. Sa kanya sinisisi yung pera eh. Do you think kaya si Estelito Mendoza, ang abogado ni Sara, ay dahil kay Sara? No! It's not because of Sara, it's because of BBM. Estelito Mendoza yun, guys. Alam naman natin, I'm sure alam niyo na ang lawyer ni Sara sa sa 125 million case na sa Supreme Court is si Estelito Mendoza. Si attorney is legends na yon, guys. Legends na yon. Do you think si Sara kaya si Estelito Mendoza ang representante niya ay dahil kay Sara? No, it's because of PBBM. Sino mga pinagtanggol nun? Si GMA, si ERAP, si PBBM mismo, si Enrile. Imagine si Enrile pinagtanggol ni Estelito Mendoza. 1 pawn si Enrile. Diyos ko, mga kochero. 1 pawn si Enrile pinagtanggol ni Estelito Mendoza. Oh, soldier ni Apula kayon. Kaya ang affinity niya, mga kochero, nasa Marcoses. Antindi nun. So do you think kaya niya tinanggap yung kaso ni Sara because of Sara Duterte? Hell no. Baka nakiusap lang ang Marcoses dyan. Baka sinabi lang, attorney Mendoza, kasi madadamay si PBBM. Baka naman, pwede mong hawakan. It's not because of Sara. Ang dali-dali ipagtanggol ni Sara sa kaso na to, sa totoo lang. Hindi niya kailangan ng Estelito Mendoza. Bakit? Kasi ang sasabihin lang naman niya, hindi naman sa akin ang galing ang pera eh. Di ba? Hindi naman sa akin ang galing yung pera eh. Nag-request lang naman ako, hindi naman ako yung nag-transfer. Di ba? Sinong titirahin dito? Si Presidente. Si Presidente ang titirahin dito. Ultimately.
Sa kanya nanggaling yung pera. Ano niya yun eh. Contingency fund niya yun eh. Tagagastos lang naman si Sara. At most, ang pwede ikaso kay Sara dito is kung graft and corruption, qualified tuloy nasa isip ko. Technical malversation ang pwedeng ikaso sa kanya. Tanggal din. Pero, ultimately, ang tatamaan dito, si PBBM. Kasi yung technical malversation, ano yun eh, yun yung paggamit mo ng pera na hindi naka-budget sa sa GAA. So, pero hindi niya kailangan ng Estelito Mendoza doon. Hindi niya kailangan ng Estelito Mendoza doon. Pwede lang niya isisi kay PBBM yun eh. Pwede niya sabihin, nag-request lang naman ako ng budget. Ito yung in my opinion as the Vice President and looking at the different projects that I have, pinasa ko sa presidente, naprubahan niya eh. Anong gagawin ko? Ayun. Di hugas kamay na siya. Malinis na kamay niya doon. Okay na yun. Doon ngayon tatamaan si presidente. Ba't mo ginrant? Ba't mo pinayagan? So at the end of the day, ang tama nito talaga kay presidente. Kaya natawa ako dati nga, ilang beses ko to inuulit-ulit maski noon. Sinasabi ko na yan, na merong mga ibang pro-admin content creators or pro-admin political vloggers na sinasabi nila, makabira lang kay Sara, sinasabi nila na, hindi, corrupt talaga si Sara dahil dun sa 125 million confidential funds, etc. etc. Hindi nila naisip na ang target talaga ng mga dilawan dyan, hindi si Sara. Sara is just a means to an end. Sara is just the means to an end. Ang totoong target talaga dyan, si Presidente. Kaya kailangan mo na ng mga levels ni Estelito Mendoza dyan. Kailangan mo na ng mga levels ni Estelito Mendoza dyan. Kasi, maano yun eh, mabigat yung pwedeng maging implication. Pwede siyang ma-impeach, pwede siyang makasuhan ng graft and corruption, etc. etc. So mga levels na ni Estelito Mendoza yung mga kailangan mo dun. So kung si Estelito Mendoza man ang abogado ni Sara, it's not because of Sara. Hindi dahil yun sa kaso ni Sara. It's because yung baka na-foresee or baka nakita ng Marcos admin na may tama sa atin. So, tulungan natin si Sara. Baka ganun. Can be a means to an end. Diba? Strategy. Ano lang naman yun. Pero legend na yan si Attorney Estelito. Tindi niyan. Lodi yan eh. Siya yung tipo ng abogado na gusto kong maging someday. Yung alam mo yun, yung hindi mo na kailangan maging judge. Ayoko maging judge. Ayoko maging kahit ano. Gusto ko lang maging levels ni Estelito Mendoza. Anyway, malay natin, in the future, maging Solgen din ako. Hindi natin alam. Diba? Ay! Agoy. Anyway, tuloy natin to. Mapanirang mga statement ng kailang kampo, parang pinababayaan lang niya. Paano naman magkakagana ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, at yung Marcos administration sa Office of the Vice President kung ganyan ang pinapakita? Yan po yung aking opinion lang, interpretation sa nangyayari. Pwedeng hindi yan ang totoo, pwedeng yan ang totoo. Okay? At ayaw kong pangunahan kung ano ang tunay na dahilan kung bakit malabnaw, bihirang makita. At madalas hindi na rin pinagkakatiwalaan siguro na maging caretaker ng bansa ang pangalawang pangulo. Baka ganyan ang sitwasyon. Possible. Kayo, ano ang inyong tingin? Malaya po kayo sa inyong sariling paniniwala. Ang Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, ang aking mga channel, ito ay nagsasabi lang po ng aking sariling opinion at observation sa nangyayari sa loob at labas ng pamahalaan. Pero tayo lagi nakatutok sa ginagawa ng ating Pangulo. Okay? At nakikita ko naman tama. Trabaho niya dito at sa labas ng bansa. Ang kabibiyahe ng kabibiyahe sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kailangan ng Pilipino yan. Kailangan natin masustain ang international relation, ang independent foreign policy sa malaki at malayong mga bansa. Itong huling pupuntahan niya, 2 bansa na kapitbahay lang natin pero mayayaman yan. Tulad ng Brunei, tulad ng Singapore.
Right. Lalo ng Yaman Brunei yan. na matagal ng kaibigan niya ng mga gobyernong Pilipinas, panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaibigan na yung Sultan ng Brunei. Okay? At ngayon narinig dahil anak si Pangulong Marcos Jr., yung dating Pangulo, yan. Antindi ho ng red carpet na welcome sa kanya kahapon sa pagdating niya sa isang araw sa Brunei. Tapos Singapore, mayamang bansa yan. Established ni Pangulong Marcos, good for the Filipino people, para sa mga Pilipino, ang ginagawa ngayon ng Pangulo. Bakit naman natin hindi susuportahan? Ha? Bakit naman natin sisirain ng ganyang galaw? Ay para sa atin ang kanyang ginagawa, hindi naman para sa kanya lang. Oo, di ba? Kaya manatili tayo at doon sa Brunei, isa sa mga pinirmahan ay yung maritime security. Tutulungan tayo ng Brunei government para sa maritime security sa West Philippine Sea. Ang ganda niyan, maritime security. Pangalagaan ang karagatan ng ating bansa, susuporta sila. Ang Singapore, ganoon din. At yung business group, business investor na atang asahan at yung malalim na ugnayan at relasyon, hindi nakapapalitan ng pera yun. Napakahalaga niyan. Sa mga biyahe sa abroad, sa buong mundo. Yun naman biyahe sa mga probinsya, pagbibigay ng tulong pinansyal, ayuda, pagbibigay ng land title para sa mga farmers, pagbibigay ng ayuda sa mga fisher folks, at lahat ng mga sektor. Yan ang ginagawa. On the ground, napupunta ang Pangulo. Kahit napakahirap magbiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao, On the ground. overnight, ano yung isang araw nasa Mindanao ka, sunod din Luzon, tapos Visayas, ang hirap, sakit sa katawan, no? Pagod. Kahit na presidential chopper pa yan o plane ang sasakyan, pero pagod pa rin. Kasi bawat lipad, pagod yan. Pero walang pagod. Tuloy-tuloy. Yan, di ba? Eh bakit hindi nyo nakikita yung ginagawa ngayon? Para sa atin yan. O di ba? Yan yung atin. Kaya, again, tayo mga Pilipino ang magdadala ng tagumpay ng Pangulo. Tayo mga Pilipino ang makikinabang ng tagumpay ng gobyerno. Kaya suportahan natin ang ating pamahalaan. Hindi po ako spokesman ng gobyerno. Hindi ako spokesman ng Malacanang. Voluntary ko lang ginagawa ito dahil nakikita ko. Kaysa sa intrigahin, sirain, walang mangyayari. Kasi pag sinira mo ang Pangulo, sinisira mo ang pangalan, ang pagkatao, ang Pilipino at ang bansang ito sa international community. Yun po ang epektong malaki nun. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun. Akala nila pag sinira nila ang Pangulo lang sinisira. Hindi. Lahat ng Pilipino damay. Kaya kayo mga OFW, mga Pilipino sa abroad, ipaglaban nyo ang kahalagahan ng ating bansa at ginagawa ng Pangulo. Huwag kayong maniwala sa mga intrigador, paninira, destabilization. Yan po yung mga may personal interest, political interest lang. Nakakasira sa ating bansa yan. Nakakasira sa imahe ng bawat Pilipino. Tama, kailangan ng oposisyon, pero constructive opposition na katulad ng ginagawa ng Liberal Party, Piklawan, Dilawan. Opposition sila, pero sumusuporta kay Pangulong Marcos kasi nakikita nila tama ang ginagawa. Wala silang personal issue at sumasama pa nga sila sa magandang ginagawa ng ating gobyerno. Hindi katulad ng kabilang kampo, walang nakita ang kabutihan. Puro Yung mga kotsero, that's a huge turnaround. Laking turnaround dun. And it's a statement. Yung sinabi na yan ni Mike Abe. Hindi ko nga in-expect na ganyan yung mangyayari. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na mangyayari yan na kapag si PBBM naging presidente, within 6 years, so biglang babaliktad ang mga Dilawan na susuporta sila kay Marcos. Hindi ko in-expect yan. Mas in-expect ko pa nga yung support galing sa mga Duterte. Siyempre, unity team. Diba? Kaso hindi, mga backstabber kasi. Wala, Duterte. Basta pag Duterte, traidor. Tinraidor yung bansa, binenta sa China, tinatraidor din mga kaibigan niya. Mas traidor pa pala siya sa Dilawan, kung tutuusin. So kung may hierarchy of those who will be who are oppositions, mas may moral pa pala ang mga Dilawan kaysa sa DDS, ganun. Ako, personally, I will not support the Dilawans ever. Ako lang 'yun on a personal basis. Ako lang 'yun. Hindi ko suportahan mga Dilawan sa kahit anong gusto nila. But mga kotsero, between the two kinds of opposition,
kung pag titingnan mo pa yung dalawang mukha nitong oposisyon na 'to, doon ka na lang sa the devil you know. Doon ka na lang sa demonyong kilala mo. Oo. Kasi at least si mga dilawan, expected mo na 'yan kapag nag-traitor sila o kapag bumaliktad sila uli kay PBBM, expected na 'yun, 'di ba? Expected na sa kanila 'yun. Wala ka ng aanuhin do'n, wala ka ng ibang iisipin. So pag if one day nag-rally na naman sila, sinasabi nila na Marcos resign, et cetera, ng mga dilawang ping CPP, expected ko na 'yon. Walang doon, walang kagulatan na magaganap doon. Mas nagulat ako dito sa ginawa ng mga Duterte. Diyan ako nagulat. Traiduran talaga 'yon. Kasi magkakasama kayo eh. Magkakasama kayo nung kampanya eh. Ito nga yung nakakatawang palusot diyan ng mga Duterte Balahura supporters. Ang sabi nila, hindi rin naman namin binoto si hindi naman namin binoto si Bongbong binoto lang namin si Sara. Kasi anak siya ni Digong. 'Yon. Or halimbawa ganito. Ang support lang naman namin kay Sara tapos binoto namin si Bongbong dahil nag-unit team sila. We can also say the same thing. Akala nyo ba 'yun? We can also say the same thing. Binoto na lang din namin si Sara dahil kay Bongbong. And I would beg to say na mas marami yung binoto si Sara dahil kay Bongbong. Nagkataon lang na during that time meron ding mga makaisko na bumoto kay Sara. Meron ding makapakyaw na bumoto kay Sara. Meron ding makaleni na bumoto kay Sara. Kaya nadagdagan kayo ng 800,000 votes. Kasi kung lahat ng DDS bumoto kay Bongbong, o di halos pareho lang sila ng numero ni Sara. Di magkakalayo. Si Lenny merong 16 million eh. Given na yun. 15-16 million. Given na yun. Yun na yung mga dilawan. Kaya nga mas in-expect ko pa na yung mga dilawan ng kokontra kay PBBM. Kaso hindi. Baliktad eh. Sino sumusuporta sa West Philippines eh? Sa pakikipagbanggaan ni PBBM sa West Philippines eh? Ay? Mga dilawan? Gulat ako eh. Sabagay, matagal na nilang reklamo yung kay Digong. Yung West Philippines eh. Si Trillanes, paikot-ikot sa mga vloggers ng admin. Si Gatchalian, tsaka si Ontiveros, nagtatrabaho na. Anti-Pogo. Ito yung mga issues ng panahon ni Digong eh. Na hindi niya in-address. Right now, yung mga dilaw, siguro dahil galit lang din sila kay Duterte, kaya nakikiride sila kay Bongbong. Which is expected ko na yun. Kumbaga, kung kaarte ng ganyan ng mga dilawan, expected ko na yun. Kasi yun talaga sila, yun ang pagkatao nila. Anti-Marcos talaga sila, hindi na magbabago yun. Mas nag-e-expect pa ako ng loyalty sa mga tao na nag-declare na magkakasama tayo, unity tayo. Kaso hindi. Tama rin sinabi ni Mike Abe. Ang dami-dami ng intrigang binabato kay PBBM. Nagsalita ba si Sara? Wala. Nga. Nanguuna pa si BBBM magtanggol sa kanya. Siguro yan ang blind side ngayon ni Presidente. Yan yung blind side niya ngayon. Masyado siyang bulag kay Sara. Hindi ko, or baka, I don't know, baka umiiwas lang din siya sa intriga o ayaw niya palalain yung sitwasyon kasi malala na nga, palalalain mo pa. So, I don't know which is which. But, definitely mga kotsero, merong may tama, may lamat na sa confidence, trust and confidence between PBBM and Sara. More on a PBBM to Sara. Kasi kung walang tama yan mga kotsero, edi 100% caretaker si Sara. Hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Dad YouTube channel. At may-follow po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Dad Live. Mali. God bless everyone. See you next time. Bye.
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?